Survey firms pupulungin ngayong araw ng Commission on Elections hinggil sa pagsasagawa ng mga survey na may kinalaman sa nalalapit na eleksyon. Operator ng city at provincial buses humihiling ng dagdag pasahe. Pero kapakanan ng commuters dapat timbangin ayon sa LTFRB. Armed Forces of the Philippines pinag-iingat ang publiko laban sa mga umano'y pekeng job hiring na posibleng may kaugnayan sa pang-espiya. Philippine Statistics Authority nagbabala laban sa mga umano'y nag-aalok ng assistance para sa Digital National ID. At 45 individual sa isang barangay sa Mati, Davao Oriental tinamaan ng diarrhea. Outbreak idineklara. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, February 27, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Humihiling ang mga operator ng city at provincial buses sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na makapagpatupad ng dagdag pasahe. Kahapon, dumalo sa isinagawang hearing ng LTFRB ang ilang grupo ng bus operators at humihiling na payagan silang magkaroon ng fare hike upang makarecover sa kanilang gastos sa tumataas na toll, terminal fees sa mga mall at terminal, gayon din ang gastos sa piyesa ng bus. Dagdag pa rito ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, pati na ang aumento sa sahod ng kanilang mga driver at konduktor. Nasa 2 piso ang inihinging dagdag pasahe para sa city at provincial buses. Gayon din ang karagdagang singil sa kada susunod na kilometro. Sana maintindihan po kami ng commuters kasi ang commuters, buhay namin yan eh. Sila yung aming pinagsisilbihan. Siguro naintindihan din nila na yung inflation kasi ang laki ng epekto sa ating lahat. Ipiniliwanag naman ng LTFRB na kailangan nilang balansehin ang epekto sa mga commuter ng dagdag pasahe. Ini-increase, pahirap po ito sa mga consumer. Ini-increase would probably affect the economy. It would trigger an increase in the inflation rate. At least may additional kaming konti. Walang problema yon. Target ng LTFRB na madesisyonan ang fare hike petition ng mga pampasaherong jeep at bus sa loob ng 45 araw. Isinusulong ng isang kongresista na maimbestigahan sa Kamara ang umano'y ghost beneficiaries sa Senior High School Program ng Department of Education o DepEd. Ayon kay House Assistant Majority Leader, ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, bagamat may investigasyon na ang DepEd kaugnay nito, kailangang magsagawa ng parallel investigation ng Kongreso upang makagawa ng mga polisiya at maiwasan ulit mangyari ang ganitoong anomalya. At para sa detalye, makibalita tayo kay Rosa Licoz live. Rosalie, bakit bakit nais ng Kamara na magkaroon ng bukod na investigasyon kaugnay rito sa issue sa voucher program ng DepEd? Nais ni House Assistant Majority Leader ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon na magkaroon ng hiwalay na House inquiry sa iniulat na ghost beneficiary sa Senior High School o SHS voucher program ng Department of Education. Tumutukoy ang SHS voucher program sa tulong na ipinagkakalob ng DepEd sa piling senior high school students upang makapag-aral sa mga pribadong paaralan. Nagkakahalaga ang voucher ng 14 to 22,000 pesos. Batay sa ulat, 1.28 million ang benepisyaryo sa SHS voucher program ng DepEd noong 2024. Pero napag-alamang mayroong 12 private schools ang may ghost beneficiary. Layo ng isinusulong na investigasyon sa Kamara na matiyak ang pananagutan hindi lamang sa school owners, kundi maging sa DepEd, lalo na sa mga opisyal na nagpabaya o sangkot sa anomalya.
Hinikayat ng kongresista ang House Committees on Basic Education and Culture at Good Government and Public Accountability na magsagawa ng joint motu proprio inquiry kaugnay ng issue. Ayon sa mambabatas, hindi lang pera ng bayan ang nawawala, kundi nasisira rin ang tiwala ng publiko sa sistema ng edukasyon sa bansa. Taong 2016 pa umano mayroong non-existing students sa private schools. Giit ni Representative Bongalon, tila nag-umpisa ang ganitong anomalya sa ilalim pa ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagpatuloy sa liderato ng dating kalihim na si Vice President Sara Duterte. Tanong ng kongresista, ilang taon na pala ang ghosting modus pero bakit parang napabayaan na lang na magpatuloy kaya kailangan anyang silipin kung nasa ng butas at sino ang dapat managot. Nagsasagawa na ng investigasyon si DepEd Secretary Sani Angara kaugnay ng ghost beneficiary. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Patuloy ang pagsisikap ng kasalukuyang administrasyon na mabigyan ng oportunidad ang bawat Pilipino na matuto at makapagtrabaho. Kaya katulong ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, sinisikap nila na mapalawak ang access ng training program sa publiko. Narito ang report ni Jed Naresina. Global Competitiveness. Isa ito sa 8-point agenda ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ayon kay TESDA Deputy Director General Undersecretary Nelly Diliera, nakikipagtulungan sila sa iba't ibang industry leaders sa pagkakaroon ng co-branding pagdating sa skill certification ng mga mag-aaral upang ito ay ma-recognize hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa iba pang bansa. Nanguna sa in-demand na hanap sa ibang bansa ay ang tourism sector. Kasama sa sektor na ito ang mga trabaho na may kinalaman sa accommodation, promotion, tour guiding, craft making, food production at iba pa. Patuloy na lumalakas naman ang sektor ng agrikultura na ngayon ay pumapangalawa sa pinaka-in-demand na industriya sa ibang bansa. Ayon sa TESDA, marami nang nagtatangkang sumubok ng aquaponics at organic food production lalo na sa Metro Manila. Pumapangatlo naman sa may mataas na pangangailangan sa global market ay ang electronics. Another one would be electronics. Yung electronics, ito yung trend na rin ngayon, kasi tinitingnan nga natin, maraming pwedeng mapapasukan siya, mechatronics, advanced manufacturing, yung mga ganong klase. So, maganda yung combination niya kasi meron tayong hindi naman not so traditional kasi even when we say tourism siya, nagdi-digitize na rin sila. Magandang balita naman mula sa TESDA para sa mga nais mag-upskill o magpatuloy sa kanilang pag-aaral. Ayon kay Yusek Diliera, bukas ang kanilang training programs para sa lahat. Minimum age po natin under the EBET ito is 15 years old. 'Di ba? Yun yung mga nasa senior high school. Meron tayong, yun yung general EBET na tinatawag. But anyway, I would discuss it na lang. Para ganun lang siya, minimum 15 years old, ang max po, wala. Importante rin po, siguro ma-emphasize natin dito, high school graduate or, siyempre, marunong magbasa. Kasi di ba pag nag-training tayo, yun, kailangan marunong magbasa, nakakaintindi ng yung may comm skills, mga ganong klase. So kahit na anong edad pwede. Kaugnay nito, kamakailan ay lumagda ng isang Memorandum of Understanding ang pamahalaan at National Commission for Senior Citizens. Ito ay upang bigyang pansin ang pagpapalakas ng skills training para sa mga senior citizens. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagpapalawak ng pamahalaan sa access sa iba't ibang training programs na handog ng TESDA upang mas maraming Pilipino ang mabigyan ng oportunidad na matuto at makapagtrabaho. Jed Naresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaalala ang Civil Service Commission o CSC sa mga kukuha ng Civil Service Examination sa March 2 na iwasang malate sa kanilang schedule ng exam. Base sa advisory ng CSC, ang lahat ng kukuha ng exam ay kinakailangang dumating ng maaga sa kanilang school assignment ng alas 6:30 ng umaga dahil magsasara ang mga gate ng 7:45 a.m.
Huwag kalimutang magdala ng valid ID na kapareho rin ng ginamit sa application ng Civil Service Exam o kahit anong CSC-approved ID. Kinakailangan din na sundin ang itinakdang dress code at mahigpit na ipinagbabawal ang anumang electronic gadgets, pati na ang pagkuha ng picture. Para sa karagdagang detalye, maaaring i-check ang website na www.csc.gov.ph. Nagbabala ang Philippine Statistics Authority laban sa mga scam na may kaugnayan sa Digital National ID. Kaugnay nito, pinag-iingat ang publiko laban sa mga nag-aalok ng tulong sa pag-download ng nasabing ID. Mula sa Maynila, may report si Jed Neresina live. Jed, anong klaseng scam yung ginagawa dito sa mga sinasabing nag-aalok ng assistance para sa Digital National ID? Ella, ayon sa PSA, yung mga scammer ay nagpapadala ng mga mensahe na nag-aalok ng tulong sa pag-download ng Digital National ID kung saan humihingi sila ng mga personal na impormasyon ng kanilang mga biktima sa pamamagitan ng mga online messaging applications. Binigyang diin ng Philippine Statistics Authority o PSA na hindi sila nagpapadala ng ganitong mga mensahe. Nanawagan ng ahensya sa publiko na huwag i-click ang mga link na nag-aalok ng pekeng serbisyo, gaya na lang kung makita ang link na idfill.net. Para sa ligtas na pag-download ayon sa PSA ng Digital National ID, maaaring bisitahin ng ating mga kababayan ang national-id.gov.ph gamit ang kanilang mga smartphone o anumang device na may internet. Nagbabala ang PSA sa publiko laban sa mga individual o grupong nag-aalok ng tulong sa pag-download ng Digital National ID. Hinihikayat nila ang publiko na isumbong ang mga kahina-hinalang aktibidad kung maranasan ang ganitong sitwasyon. Maaari silang tumawag sa hotline ng PSA na 1388 o kaya mag-email sa info@philsys.gov.ph. Maaari ring magpadala ng mensahe ang ating mga kababayan sa official Facebook page ng PSA na PSA Philippine Identification System. Ella, maigting nga yung pagpapaalalang ginagawa ng Philippine Statistics Authority sa ating mga kababayan na huwag agad maniwala o huwag agad tanggapin yung ganitong mga klaseng alok dahil ang iba ay maaaring modus lang para makuha yung kanilang mga impormasyon at maaari silang mabiktima ng scam. Ayan mo ng update, balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Isang hinihinalang large-scale POGO operation ang nireid ng magkasamang pwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at Pasay City Government kahapon. May mga individual din ang naabutan ng mga otoridad na umano'y nagtatrabaho sa 5 palapag na gusali. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Sa ng mission order ng lokal na pamahalaan ng Pasay City, kasama ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, PNP-CIDG at DOJ Cybercrime. Ininspeksyon ng mga ito ang One Wheel Condominium sa SM MOA Complex sa Pasay City kahapon. Target ng LGU ang Unlad Silang Corporation, Mega Jam Transport Services Incorporated at 12 Stars International Gaming Solutions. Walang maipakitang permit ang mga establishmento na umuupa sa gusali, kaya inisa-isa ng mga otoridad ang ika-6 hanggang ika-10 palapag nito. Dito tumambad ang napakaraming mga dayuhan na nadatnan sa kanilang mga computer. Maraming mga SIM cards na pre-register na at may text blaster equipment din. Kumbaga, ito ay isang, i-consider mo na to na itong computer na to ay isang cellphone. Na meron siyang nakalagay na 60 na SIM cards. So yun yung gumagana pare-pare sabay-sabay. Tinatawag na text blaster? Yes, ito yun. Spamming. Ito yun. So, parang nag-operate. So, gamitin mo ang cellphone mo. Kung anong gusto mong message, padala mo. Ang ibang mga dayuhan, pinatay agad ang kanilang mga computer. Mayroong nahuli sa aktong nagpapadala ng larawan ng raid sa kanilang group chat. At mayroong dayuhan na ayaw namang makipag-cooperate kaya nagkaroon ng tensyon. May mga nagtago sa iba't ibang lugar sa gusali. Sabi ng LGU, POGO talaga ang permit noon ng kumpanya na nag-ooperate dito.
pero hindi sila huminto sa kanilang operasyon kahit pa nagdeklara na ang pamahalaan ng total pogo ban sa bansa. Ang mga pinto may nakapaskil pa na closure order mula sa PAGCOR. Last year, may pinasara na kami dito sa 6th floor and alam ko 8th floor na Pogo. Lumipat sila sa ibang building at tuloy-tuloy pa rin ang operations. Kaya nakipagtulungan kami sa PAOK, CIDG para ma-detect at maipasara dahil sila yung nag-ooperate ng walang kaukulang business permit na issue ng City of Pasay. Nasa halos 500 ang nahuli ng mga otoridad at karamihan sa kanila ay pawang mga national ng Malaysian, Vietnam, China at mga Pilipino. Sa inisyal na pagsisiyasat ng DOJ, nakita na nagsasagawa ng investment at love scam ang poguhang ito. Ayon sa DOJ, nakakabahala ito dahil may mga Pilipino na nabibiktima. Sa initial viewing namin is nakita namin may investment scam, love scam, at meron kaming nakitang listahan ng mga pangalan ng mga Pilipinong nagpapadala ng pera. Ito mas nakakabahala kasi merong mga Pilipinong involved. So ibig sabihin, hindi lang mga foreigner yung victims nila. Ibig sabihin, nambibiktima rin sila ng mga Pilipino dito mismo sa ating bansa. Ang mga previous na mga huli namin sa iba-ibang mga lugar, mga talagang pogo operations, back-end support sa illegal gambling. Pero sa ngayon, ito nakita natin, ito maliwanag na nag-fishing, tapos nanghingi ng OTP na kung sino ang kanilang kinakausap. Kinandado na ng lokal na pamahalaan ng pinto ng puguhan para hindi ito muling mabalikan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naipa-deport na ng Bureau of Immigration ang nasa 78 Chinese nationals na naaresto sa bansa bunga na mahigpit na pagpapaigting ng kampanya laban sa iligal na Philippine offshore gaming operators o POGO. Sakay ng Philippine Airlines chartered flight, umalis ang grupo patungong Xi'an, China noong February 25. Ang nasabing hakbang ay alinsunod din sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyang ipasara ang mga POGO operations sa bansa upang maprotektahan ang pambansang seguridad at mapigilan ang transnational crimes. Tiniyak naman ng BI na magpapatuloy ang mas pinalakas na operasyon laban sa mga illegal foreign worker at POGO operators sa bansa. Inimok ni Senator Riza Ontiveros si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin ang lahat ng aktibidad ng online casino. Kasunod ito ng mga ulat na ang ilang dating manggagawa ng mga dating ipinagbabawal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ay patuloy na nagtatrabaho para sa mga reinvented na internet gambling firms. Nais ni Ontiveros na maging matigas ang Marcos administration sa pagpapatupad ng Executive Order No. 74 na nilagdaan ng Pangulo noong Nobyembre ng nakaraang taon upang ipasara ang lahat ng POGOs at iba pang katulad na establisimento bago mag-December 31, 2024. Idinagdag ni Ontiveros na maraming mga boss ng POGO, mga financier at mga empleyado, karamihan sa kanila ay mga Chino, ay nananatili pa rin sa bansa. Mariing tinanggihan ng Pilipinas ang panawagan ng Chinese state media na alisin ang US Typhoon Intermediate Range Missile sa South China Sea. Ayon sa National Security Council, may karapatan ang bansa na palakasin ang depensa nito at ginagarantiya na ang nasabing missile system ay para lamang sa depensa. Binatikos din ng NSC ang China sa pagpapalakas nito ng sariling missile arsenal habang kinukwestiyon ang hakbang ng Pilipinas. Samantala, iginiit ng Armed Forces of the Philippines na walang ibang bansa ang maaaring magdikta sa mga hakbang ng Pilipinas sa pagpapalakas ng depensa nito. Nagbabala ang Armed Forces of the Philippines sa mga kababayan nating naghahanap ng trabaho na mag-ingat sa mga bogus employment na maaaring may kaugnayan sa pang-ESPya.
Ayon sa AFP, dapat na maging mapanuri ang ating mga kababayan laban sa mga peking employment opportunities na inaalok ng mga dayuhan na posibleng may kinalaman sa spying activities. Nauna nang naaresto ng mga otoridad ang 3 Pilipino na sinasabing hinire bilang mga driver ng 2 pinaghihinalaang Chinese spies. It's not all about getting itong payment out of this, no, but we call on the nationalism and patriotism of our kababayans na tignan din po itong implications ng kanilang involvement in these activities. And ang ano natin dito, i-report nga nila kung meron po itong mga kahina-hinalang mga nagaganap po na ginagawa ng iba't ibang entities sa paligid po natin. Mariing itinanggi ng Department of National Defense ang ulat tungkol sa umano'y data breach at sinabing nananatiling ligtas at gumagana ang kanilang mga system. Ayon sa Philippine Army, may naitalang illegal na pag-access, ngunit hindi ito matatawag na hacking incident at kasalukuyan silang nagsasagawa ng countermeasures laban sa naturang grupo. Patuloy namang pinapalakas ng DND at ng AFP ang kanilang cybersecurity upang mapigilan ang anumang banta sa kanilang ICT systems at infrastructure. Itinalaga na ni Senate President Francis Escudero ang mga katungkulan ng ilang Senate offices para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ay bilang paghahanda ng Senado na uupong impeachment court. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Nagbasta ng kautusan ni Senate President Francis Chis Escudero para sa organisasyon ng administrative support sa Senado na uupong impeachment court. Kaugnay ito ng paghahanda para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Batay sa Special Order No. 2025-015 mula sa tanggapan ng tagapangulo ng Senado, bahagi ito ng paghahanda sa pagkoconvene o pagtitipon ng Senado bilang impeachment court na dapat ayusin ng mas maaga para sa pagsasagawa ng maayos na paglilitis. Alinsunod sa Rules of the Senate at Rules of Procedure on Impeachment Trials, inihayag ni Senador Escudero ang mga katungkulan ng mga kaukulang opisina sa Senado. Kabilang na dito ang pagtatalaga sa Secretary of the Senate bilang Clerk of Court. Habang ang Office of the Senate Legal Counsel at Office of the Deputy Secretary for Legislation naman ay tatayong Deputy Clerk na may kanya-kanyang responsibilidad. Agaran ng epektibo ng kautusang ito at iiral hanggang sa matapos ang paglilitis kay VP Sara o kapag ito ay napawalang bisa o amyendahan. Nauna nang sinabi ni Escudero na magtitipon pa lang ang Senado bilang impeachment court sa pagbabalik sesyon sa June 2 habang pagkatapos pa ng SONA ang aktwal na paglilitis. Kinilala naman ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros ang pananaw ng Senate Leader na hindi sila pwedeng mag-convene habang sila ay nakarises. Ngunit sang-ayon rin ng Senadora sa posisyon ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na simulan na ang paglilitis bago pa ang Hunyo. Umaasa ako na matutuloy yung All Senators Caucus para dun man lang sa caucus for starters mapag-usapan o itutuloy na ba natin yung impeachment trial. And I think na nasabi na ni SP pwedeng sa June na daw pag-convene namin ulit, pag-resume. Pero sa tingin ko, at ito yung pwedeng pakinggan ng mga colleagues namin sa mga argumento ni Senator Coco, posibleng-posible at para sa akin, and I believe para kay Senator Coco, mas desirable at kayang gawin mas maaga sa Hunyo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Personal na pinasalamatan ni Vice President Sara Duterte ang mga Cebuano sa patuloy na suporta ng mga ito sa kanya. Muli naman itong hinikayat ang mga Cebuano na suriing mabuti ang mga ibobotong kandidato sa darating na halalan. Narito ang report ni Gladys Toabi. Bumisita kahapon sa Cebu City si Vice President Sara Duterte upang personal na pasalamatan ang mga Cebuano na dumalo at nagpakita ng suporta sa ginanap na Cebu People's Indignation Rally sa Mandaue City, Cebu noong Sabado. Mensahe nito sa mga Cebuano ngayong papalapit na ang halalan. Tingnan ang kapasidad at abilidad ng kandidatong iboboto. Alamin ang kaya nitong gawin sa bansa at kung marunong ba itong tumupad sa kanyang mga binitiwang pangako. Magkaisa tayo patungo sa totoong
tinuod nga kalambuan. Tinuod nga kalambuan. Karong yung maabot na pinili ay paminaw na to ang mga saad sa mga politiko. Unya tan-aw na to kung unsa ang iyahang nabuhat kaniadto, unsa iyahang kapasidad, unsa iyahang abilidad. Dili lang ta moboto tungod kay pareho ana. Ginaingon ako pirmi walay makakontra ni ani sa akong pagsulti ni ani. Dili ta moboto tungod kay gikan sa political dynasty. Diba dili na moboto tungod kay anak tungod kay Duterte ang apelyido, anak ni Digong. Tanaw na to ang tao. Unsa ba iyahang mabuhat? Unsa iyahang nabuhat? O ang pinaka-importante sa tanan, kadtong ni saad siya sa iyahang mga buhaton para sa ato ang nasod, nahatag ba niya? Sa kabila ng mga isyong hinaharap ng Vice Presidente, mainit pa rin ang naging pagtanggap ng mga tao sa pagbisita nito sa mga residente sa Barangay Ermita sa Cebu City. Kasama ni VP Sara sa naging handshaking activity, si dating Cebu City Mayor Michael Rama at ang iba pang miyembro ng Partido Barog Team Rama. Aniya, bumisita siya upang pasalamatan ang mga tao sa patuloy na pagsuporta nito sa kanyang opisina. Dagdag ni VP Sara, nakadaragdag ng moral para sa kanyang mga tauhan na makita ang patuloy na suporta ng mga tao sa kanilang trabaho at mga proyekto sa kabila ng mga paninira sa kanya. Nagapasalamat ko sa tanan mga tiga Cebu City o Cebu Province sa ilahang pagdawat sa ako adinhi karon sa ako ang pagbisita dinhi sa inyong lugar. Di na maihap nung kapila na ko nagbisita dinhi, pero pasalamat ko nga mainiton gihapon. Kanunay permente ang pagdawat sa ako adinhi. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nahaharap si ACT-CIS Representative Erwin Tulfo sa panibagong disqualification case kaugnay ng kanyang 2008 libel conviction na sinasabing may moral turpitude base sa Omnibus Election Code. Sa petisyong inihain ni Berteni Causing, kinuwestiyon din ito ang pagiging Pilipino ni Tulfo, gayon din ang kanyang academic qualifications at paglabag sa anti-political dynasty law. Ayon naman sa COMELEC, iraraffle ang kaso sa isang dibisyon ngayong araw habang inaasahang maglalabas ng desisyon ang First Division sa March 3. 8 pambato ng alyansa para sa Bagong Pilipinas ang nakapasok sa Top 12 Senatorial Survey ng Social Weather Station o SWS. Patuloy pa rin nangunguna sa Senatorial Survey si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na sinusundan ni Senator Bongo, habang nasa ikatlong pwesto naman si Senator Lito Lapid. Pasok rin sa Top 12 sina dating Senate President Tito Soto, Ben Tulfo, Senator Bong Revilla, Senator Pia Cayetano at former Senator Panfilo Lacson. Kasama rin sa listahan ng mga pasok sa Top 12 sina dating Senador Manny Pacquiao, Makati City Mayor Abby Binay at TV host na si Willie Revillame. Isinagawa ang pinakabagong SWS survey mula February 15 hanggang February 19 mula sa 1,800 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interview. Pupulungin ng Commission on Elections ang nasa 40 survey firms mamayang hapon. May kinalaman ito sa pagsasagawa ng mga survey kaugnay ng paparating na halalan. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, ano yung partikular na issue ang inaasahang matatalakay ng COMELEC kasama itong mga survey firms? Magandang tanghali aga, inaasahan nga natin na haharap sa Commission on Elections o COMELEC mamayang hapon ang iba't ibang mga survey firm o company sa bansa. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, aalamin nila kung ano ang posisyon
ng mga ito sa inilabas nilang resolusyon na nagre-regulate sa pagsasagawa ng election surveys kaugnay ng 2025 midterm elections at sa mga susunod pang eleksyon sa bansa. Sa Resolution number 11117 ng COMELEC, nakadetalye rito ang panuntunan hinggil sa pagsasagawa at paglalathala ng election surveys. Sa ilalim nito, bawat survey company ay dapat magparehistro muna sa COMELEC. Ang walang rehistro ay hindi papayagan na makapagsasagawa ng election survey. So ini-expect natin more or less mga 4 na po lahat yan na atin at magko-confirm sa atin. At may mga ipopropose kasi kami ng mga ilang pagbabago doon sa guidelines natin, mas aayusin natin. At sana nga, during our discussion with them, sana makapag-suggestion din sila ng mga mas magpapatibay nitong ating pong guidelines para sa survey. Kailangan din na isapubliko ng survey company ang pangalan ng kandidato, partido o organisasyon na nag-commission o nagpondo sa survey, ang panahon kung kailan ginawa ang survey, pamaraan ng pagsasagawa ng survey, ilan yung mga respondent, saang lugar na kinuha o pinili ang respondent, at ano ang partikular na mga ibinibigay o ibibigay na mga katanungan. Aga-ayon pa nga sa COMELEC itong kanilang inilabas na guidelines para ma-regulate yung pagsasagawa ng election survey para matiyak na hindi yung basta-basta na lamang nasusulpot na isang firm na magsasagawa ng isang survey. Dahil ang paniwala nga ng COMELEC, dapat silang ma-regulate dahil kahit papaano ang lumalabas sa survey ay makakaapekto ito sa pulso ng ating taong bayan sa pagpili ng kanilang mga ibobotong kandidato sa darating na eleksyon. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Muling nagsagawa ngayon ng Oplan Baklas ang Commission on Elections at Department of Environment and Natural Resources o DENR kung saan pinagtatanggal ang mga iligal na poster at campaign material ng mga kandidato. Mula sa Pasay City, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, saang mga lugar nagsagawa ng Oplan Baklas ang COMELEC at DENR ngayong araw at marami na naman ba silang nabaklas? Magandang tanghali, Ella, kabilang ang mga lalawigan ng Surigao del Sur at Pangasinan sa nagsagawa nga ng Oplan Baklas ngayong araw. Sama-samang pinagtatanggal ng mga tauhan ng COMELEC, DENR at mga iba pang tumuwang sa Oplan Baklas ang mga campaign poster na iligal na ikinabit. Bukod dito sa mga nasabing lugar, kahapon ay nauna na ring nagsagawa ng Oplan Baklas ang DENR sa Caraga Region at COMELEC sa La Trinidad, Benguet. Panawagan naman ng COMELEC at DENR na kusa ng tanggalin ng mga kandidato, political leaders at mga taga-suporta ang makikitang iligal na nakakabit na campaign materials. Ayon sa COMELEC Resolution number 11086, hindi dapat ito nakakabit sa mga puno, maging sa pader ng isang gusali. Sino mang mahuhuli na lumabag dito ay maaaring maparusahan ng hindi bababa sa 6 na buwan hanggang sa 8 taong pagkakakulong. Ela, bukas, February 28, nakatakda namang magsagawa ng province-wide Oplan Baklas ang COMELEC sa La Union. At yan muna ang ating update mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Nagbabala ang Commission on Elections na hindi sila mag-aatubili na ilagay sa kanilang kontrol ang isang lugar ngayong eleksyon kapag may karahasan, lalo na politiko ang sangkot dito. Inihayag ng komisyon na sa ngayon ay tumaas ang election-related violence sa Bangsamoro. Narito ang report ni Dante Amento. Para matiyak ang isang payapa, maayos at patas na halalan sa bansa, ayon sa Commission on Elections o COMELEC, hindi sila magdadalawang isip na ilagay sa kanilang kontrol ang isang lugar kapag may issue sa seguridad tulad ng posibleng election-related violence o karahasan. Wala pa naman tayo nakikita rin base sa initial assessment natin na dapat ilagay sa COMELEC control. Kaya lang, sana maunawaan, maintindihan ng mga politiko dyan at mga kandidato, hindi po kami magkadalawang isip na maglagay sa COMELEC control ng isang area.
para lamang siguraduhin na ang mga kababayan nating botante ay maayos na makakaboto. Binigyang din ng komisyon kapag inilagay sa ilalim ng COMELEC control ang isang lugar ay sila ang pansamantalang masusunod dito. Muli ring ipinaalala ng COMELEC ang kanilang mandato sa Philippine National Police na buwagin ang private armed group lalo na at malapit na ang panahon ng kampanya para sa mga lokal na kandidato. At ang nakakalungkot kapag may public armed groups, yung bang mismong naka-uniforme pa ang magagamit para lang ipanakot sa tao, ipangharas ng tao, ipanakot sa mga kalaban. Kinundina ng COMELEC at sinabi na election-related incident o violence ang nangyaring pamamaril sa Vice Mayor ng Dato Piang Maguindanao na si Attorney Omar Samama nitong nakaraang Lunes. Ito ang pinakahuling karahasan sa Bangsamoro Region kaugnay ng paparating na May 12, 2025 midterm elections. Wala pong duda, wala na pong ifs and buts, yun po yung sinabi ko pa kahapon. Election-related violence po yan. Basta sa kasalukuyan, any violence directed against a candidate, an incumbent official, is always election-related. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpulong sina Defense Secretary Gilbert Teodoro at Malaysian Defense Minister Mohamed Claed Nordin sa sideline ng ASEAN Defense Ministers meeting nitong Miyerkules. Sentro ng pag-uusap ng dalawang opisyal ang mahalagang issue kaugnay ng defense security at kooperasyong panseguridad. Sa pulong, pinagtibay ng dalawang panig ang kasunduang palakasin ang ugnayang pangdepensa kabilang na ang may kinalaman sa maritime security, counterterrorism, capacity building at cybersecurity. Sang-ayon din ang dalawa sa diplomatiko at maayos na paraan ng pagtalakay sa isyung may kinalaman sa teritoryo sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia. Pinasalamatan din ni Secretary Teodoro ang Malaysia sa tulong nito sa Pilipinas dahil sa sunod-sunod na bagyo noong nakaraang taon. Inaasahan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na hihina na ang hanging amihan sa ikalawang linggo ng Marso. Samantala, dalawang bagyo naman ang posibleng mabuo sa susunod na buwan, ngunit mahina ang posibilidad na maglandfall ito. Ang detalye sa ulat ni Benedict Samson. Posibleng matapos na sa ikalawang linggo ng Marso ang pag-ihip ng malamig na hanging amihan. Nakikita natin na magta-transition tayo ng amihan during first half of March. So ibig sabihin na maaring mag-end yung ng ating amihan within this period. Bagamat kahit patapos na ang buwan ng Pebrero, ramdam pa rin naman ang malakas na pag-ihip nito. Yung amihan naman po, malakas po yung ihip ng amihan natin sa kasalukuyan. Kaya po may mga kaulapan din po tayo dito. Manipis na kaulapan na posible po magdulot na may hinang mga pag-ulan, lalo na sa may Cagayan Valley, sa Cordillera Region, Aurora, Quezon. Ayon sa PAGASA, posibleng sa susunod na buwan ay mayroong isa o dalawang mahinang bagyo ang mabuo, pero mababa naman ang posibilidad na maglandfall ito. On the other hand, pagdating po ng week 2, pag March 5 to March 11, meron na po tayong nakikita na maaaring mag-form na TC-like vortex sa may bandang east of Mindanao and Visayas. And sa ngayon po, ito ay nasa low possibility pa ng TC development. At kung sakaling may mabuong bagyo, dalawang track naman ang tinitignan ng PAGASA na daanan nito. Pumasok pa po siya ng Philippine Area of Responsibility, mag-recurve siya and lalabas ng ating POR. And yung second chance naman po is mabubuo nga siya dito sa may Western Pacific, sa may east ng Mindanao, and papasok sa Philippine landmass, and maaari po siyang mag-dissipate bago pa siya mag-landfall. Maaari po siyang matunaw bago pa mag-landfall. Samantala, ipinaliwanag din ng PAGASA na ang nangyaring pag-ulan sa Palawan noong unang linggo ng Pebrero ay epekto ng shear line at shallow circulation na nagdala ng malalakas na pag-ulan sa naturang lugar. Sinisikap din ng PAGASA ang paglalabas ng weekly at monthly weather forecast para mabigyan ng ideya ang mga mag-aani ng palay. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng PAGASA na ireretiro na ang 8 pangalan ng bagyo noong 2024. Ito ay ang Aghon, Enteng, Julian, Christine, Leon, Mika, Ophel at Pepito.
Pinalitan ang mga ito ng Amuyao, Edring, Josefa, Hidul, Lekep, Nanolay, Onos at Puwok na gagamitin simula January 1, 2028. Ang desisyong ito ay dahil sa matinding pinsalang idinulot ng mga bagyo, kabilang ang higit 1 bilyong pisong halaga ng pinsala at malaking bilang ng mga naapektuhang tao. Magagamit na ng puwersa ng militar sa Albay ang bagong command center na itinayo sa bayan ng Daraga. At para sa karagdagang detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, para saan ba yung bagong command center na itinayo sa Albay? Yes, aga pangunahin tutugunan na bagong tayong command center ang pagpapalakas sa local security sa probinsya, maging ang mabilisang pagtugon sa pagresponde sa panahon ng kalamidad at sakuna na maaaring maranasan ng ating mga kababayan doon sa lalawigan. Nakumpleto na nga ang 2 palapag na multipurpose building na magsisilbing kampo command center ng Albay Military Forces na matatagpo sa sitio Barayong Purkuno, Barangay Talahib sa bayan ng Daraga sa Albay. Ang pasilidad ay bilang suporta din sa operasyon ng mga sundalo at mapahusay pa ang pagtugon sa pagresponde sa mga emergency situation at disaster sa rehiyon. Nasa strategic location din ang pinagtayuan sa pasilidad na malapit sa mga local at national roads na makakasiguro sa madali at mabilis ang pagtugon sa pagpapadala ng tulong sa mga apektadong lugar. Ang sa Department of Public Works and Highways o DPWH Region 5, makakatulong ang bagong pasilidad sa mga sundalo sa pagganap ng mas maayos na kanilang sinumpaang tungkulin, maging ang pagpapalawak pa ang kakayahan sa paglilingkod at pagsasanggalan para sa katahimikan sa Rehiyon 5. Umabot sa mahigit 54 na milyong piso ang kabuang nagasto sa pagpapatayo ng gusali. Sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act na pinangasiwa ng Albay 2nd District Engineering Office ng DPWH ang konstruksyon ng naturang pasilidad. Yan ang balita din sa Bicol Region. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Umabot na sa 45 individual ang tinamaan ng diarrhea sa isang barangay sa Mati City sa Davao Oriental. Bunsod nito, isinailalim na sa outbreak ang naturang barangay. Ang detalye hatid nila Lane Moreno live. Lalaine, ano ba ang sanhi nitong diarrhea outbreak at anong barangay ito? Ayon sa Mati City, Davao City Health Office, itong posibleng sanhi ng diarrhea outbreak sa Mati City ay dahil sa kontaminadong tubig na nainom ng mga residente dahil nga nagkaroon ng pagbabago sa water distribution system ng naturang lugar at napag-alaman din ng mga otoridad na nagpositibo sa E. coli bacteria ang mga naturang tubig. Sa latest update ng Mati City Health Office as of February 26, 46 na individual na ang tinamaan ng acute watery diarrhea o AWD sa Sitio Magom, Barangay Macambol, Mati City, Davao Oriental. 39 dito ang nakarecover na, 2 ang nasa ospital at 5 naman ang nasa home monitoring. Karaniwan sa mga tinamaan ay nakakaranas ng pananakit sa tiyan, lagnat, pagsusuka at pagtatae. Karamihan dito ay mga batang edad 1 hanggang 5 taong gulang. Ayon sa City Epidemiology Surveillance and Response Unit, ang mga ito ay posibleng sanhi ng marumi o kontaminadong tubig. Nagkaroon kasi ng pagbabago sa sistema ng water distribution sa lugar kaya posibleng nagkaroon ng bacteria sa supply ng tubig. Napag-alaman din na positibo sa E. coli at coliform bacteria ang tubig, tubo at mga gripo. Bunsod nito, isinailalim na sa diarrhea outbreak ang Barangay Macambol. Inabisuhan ng mga residente na huwag munang uminom ng tubig mula sa kanilang gripo at bumili na lamang o pakuluan itong mabuti bago gamitin o inumin. Pinagpaplanuhan na ng City Health Office ang water treatment sa lugar, pagsasagawa ng cleanup drive at sanitation inspection. Pinayuhan din ng mga residente na agad i-report sa ikinauukulan ang mga nagkakasakit ng diarrhea.
Samantala, Ella, maliban dito, namimigay din ng mga gamot para sa diarrhea itong City Health Office ng Mati City. Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. 8 bangka na pinalamutian ng mga disenyo ang lumahok sa ika-4 na Fluvial Parade Competition sa Burnham Lake. Ito'y bahagi pa rin ng programa kaugnay ng pagdiriwang ng Panagbenga Festival 2025 sa Baguio City. Ang detalye ihahatid sa atin ni Grace Doctolero live. Grace, ano ang tema ng mga bangka na pinalamutian ng mga bulaklak? Yes, Aga, ang tema ng bawat float ay ang mga historical tourist attractions sa Baguio City at ilang bahagi ng Cordillera. May kani-kanyang titulo ang mga contestant na nag-uugnay sa disenyo ng kanilang bangka na nasaksihan ng mga turista at residente na namamasyal ngayong araw sa Burnham Park. Nagsimula ang kompetisyon sa isang parade of colors na isinagawa ng St. Louis Marching Band na nakasakay sa bangka. Ang Fluvial Float Parade ay naging proyekto ng Department of Tourism Cordillera sa pakikipagtulungan ng pamahalang lungsod at Baguio Flower Festival Foundation Incorporated na unang isinagawa noong 2022. Karamihan sa mga bangka ay pinalamutian ng mga lokal na bulaklak na nagpapakita ng mayamang kasaysayan ng hindi lamang Baguio City kundi pati na rin ng Cordillera. Ayon kay Juvie Ganongan, ang Regional Director ng Office of the Department of Tourism Cordillera, ang mga kalahok ng float ay nagkaroon ng kani-kanyang tema na tutuon sa kasaysayan ng lungsod. Sinabi pa ni Ganongan na ang mga bulaklak na ginamit ng mga boatmen sa paggawa ng kanilang mga float ay lokal na gawa ng mga flower farmers mula sa Benguet. Sinamahan ng Fluvial Parade ang marching band ng St. Louis University at ang cultural dance group ng University of Baguio na nagdagdag ng festive mode sa loob ng lawa. Ilan sa mga float na ipinarada ay ang Lion's Head, Baguio City Hall, Baguio Cathedral Botanical Garden, Wright Park, Mines View, Bell Church at Banawi Rice Terraces at ang non-competing float ng Baguio City Police Office. Aga, hinikayat din ng Department of Tourism ang mga residente at mga bisita nang tangkilikin ang Fluvial Parade dahil masasaksihan nila ang mga mas malaki at magagandang disenyo ng mga float na nagpapakita ng mayamang kasaysayan ng lungsod at rehiyon para sa pahalagahan nila ang kagandahan ng lugar. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Kinumpirma ni US President Donald Trump na bibisita si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Washington sa Biyernes, Pebrero 28 upang pumirma ng kasunduan tungkol sa rare earth minerals. Ayon kay Zelensky, ang tagumpay ng kasunduan ay nakasalalay sa magiging pag-uusap nila ni Trump at ang patuloy na US aid sa Ukraine. Sa ilalim ng kasunduan, ibibigay ng Kiev ang ilang kita mula sa mineral resources nito sa isang pondo na kapwa nila pamamahalaan ng Estados Unidos. Ang kasunduan ay sentro ng major attempts ng Ukraine na makuha ang malakas na suporta mula kay Trump habang inahangad niyang mabilis na wakasan ang digmaan ng Russia. Ayon naman kay Trump, bagamat magkakaroon sila ng kasunduan ni Zelensky sa naturang pagbisita nito sa Amerika, hindi naman ito nangangahulugang magbibigay ang Washington ng malawakang garantiya sa seguridad ng Ukraine na inaasahan namang mangyari ng Ukrainian leader. Nakatakdang ilunsad sa orbit ang bagong NASA Space Observatory sa Webes. Layo ng SPHEREX mission o Spectrophotometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and ICES Explorer na imapa ang buong kalangitan ng 4 na beses sa loob ng 2 taon. Mabibigyan ito ng pagkakataon ang mga siyentipiko na pag-aralan kung paano nabuo at umunlad ang mga kalawakan at magbibigay ng bintana sa kung paano nabuo ang universo.
Nakatakdang ilunsad sa Huwebes ang SpaceX ng bandang 10:09 p.m. Eastern Time sa Amerika mula sa Vandenberg Space Force Base sa California. Ang cone-shaped spacecraft ay lilipad sa ibabaw ng isang SpaceX Falcon 9 rocket. Kasabay nito ang 4 na mga satellite na kasing laki ng maleta na ilulunsad din ng NASA sa parehong oras sa isang hiwalay na misyon upang pag-aralan ang araw. Nasa ika-4 na araw na ngayon ang isinasagawang 2025 Regional Rescue Jamboree sa Cagayan. Ang Rescue Jamboree 2025 ay may temang One Region, One Mission, No Boundaries, na pinangungunahan ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Narito ang report ni Leslie Widem. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsilbing host ngayon ang probinsya ng Cagayan sa 2025 Regional Rescue Jamboree. Kabilang sa lumahok ang mga rescuer group mula sa iba't ibang probinsya ng Region 2 tulad ng Cagayan, Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela at Batanes. Makikilahok din sa aktibidad ang mga rescue team mula sa Pangasinan, Aurora at Tabuk, Kalinga. Agad na sumalang ang mga kalahok sa isang Mogadishu Walk o Rescue March. Dito inihahanda ang mga rescuer sa mga pinakamalalang senaryo ng iba't ibang sakuna at kalamidad na posibleng magdulot ng pinsala sa mga infrastruktura, kalsada, tulay at maging sa linya ng komunikasyon. Kahapon, isang Rescue Olympics ang naganap. Ilan sa naging activities ay ang river crossing, bandaging technique, boat handling, first aid o pagbibigay ng pangunang lunas at marami pang iba. Sa loob ng 5 araw sasailalim ang mga kalahok sa iba't ibang mga aktibidad na naglalayong palakasin ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa iba't ibang emergency situations. Bukas, February 28, inaasahang magtatapos ang pagtitipon at doon malalaman kung sino ang tatanghaling kampyon. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 10, versikulo 12 na nagsasabi, ang pagtatanim ay humihila ng mga kaalitan, ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsalangsang. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.